Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Good day to everyone. Not a very good day in the Hague. No sun at all. I was wishing for sunshine today, but sadly the sun did not show up. I realized na I think we Filipinos get our sunshiny disposition from where we are in the world. No, it's a tropical country, and we get the sun 365 days a year. And yun din yung short chat namin kanina noong escort guard sa loob. Sabi niya, everything okay? And then I said, everything okay except the cold. And then he said, well, yes, this is their normal. This is our normal weather here in the Netherlands. And then I said, but you have sun lamps, right? In your houses? Sabi niya, well, mine, we do not have sun lamps, but I heard that they're good, they're very good, the sun lamps. And then I told him, my friend who lives in the Ireland, they have a sun lamp in their house. And then it gave him an idea, and he said that maybe I'll get one for my wife this Christmas because I heard that sun lamps are good. So, I think, sa dami ng pinagdadaanan natin bilang isang bansa, nakatulong na rin yung meron tayong sunshine almost every day doon sa Pilipinas. And una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa inyo dahil nabuo natin itong salo-salo dito ngayong araw na ito. And syempre, hindi ito mabuo kung wala yung presence ninyong lahat. At ibig sabihin na nandito kayo, you took time out of your day to make it here and pray for former President Rodrigo Duterte, and of course celebrate the Christmas spirit with your fellow Filipinos. Marami sa inyo ang hindi tiga Hague, mga tiga ibang bansa dito sa Europe. Some travel 200 kilometers, some travel 7 hours in a bus, no? Na napakahirap dahil ano yung paa mo? Hindi ma-stretch yung paa mo for 7 hours. And meron sa inyo may trabaho, pero dinala yung trabaho dito ngayon sa ating salo-salo. So iba-iba yung sitwasyon, pero everybody made time for former President Rodrigo Duterte. And we as member of the family, I would like to thank you all for your effort and for your passion to show the world your support to President Rodrigo Duterte. Ang pangalawa ay ang mensahe ko para sa inyong lahat ngayong Pasko. This is something as well that I discussed with President Duterte, because he was asking about how is the family, kumusta ang mga bata, and I said to him earlier, kung meron mang problema, sabi ko, okay na ganun lang dahil wala sa kanila ang merong sakit. Dahil ang pinakamalaking problema talaga ng mga pamilya at ng mga tao is ang
magkasakit dahil walang solusyon sa sakit sa terminal illness, sa stage 4 cancer. Yun yung mga problema na walang solusyon. All the other problems ay nagagawa natin ng paraan, nahahanapan natin ng solusyon. Pero yung magkasakit, yun yung mahirap para sa isang tao at para sa pamilya. And that is my Christmas wish for everyone, that you are always granted by God good health. Amen. In always, every day of your lives, particularly for the year 2026. At yun din ang sinasabi ko lagi, paulit-ulit, something na hindi nabibili ng pera, yung good health. Dahil meron talagang mga sakit na wala ng gamot, diba? So kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano pa kaganda ang access mo to the best healthcare in the world, pero pag wala na talagang gamot, kahit gusto mo pa mabuhay, ay time is up ka na talaga sa Diyos. Kaya it is something that is very precious to everyone, and I hope that you will always be in good health. In fact, si President Duterte nag-aalala sa inyo lagi, ilang beses sa pagbisita ko ngayon, mga 3 beses siya nagsabi. Sabihan mo sila na huwag silang mag-antay sa lamig dahil magdadala ng sakit sa kanila yung lamig. At syempre meron ding mga sumagot sa inyo na sanay na kami sa ganito na weather. This is nice weather, Mom. This is nice weather. If I have to show you, sandali. Pakita ko lang sa inyo kung gaano. So this is 1. This is 2. Ay, kung ano siya, Ma'am? Innerwear. Thermal. And this is 2. This is 3. And this is 4. 4 layers ito siya. Plus the scarf. Sa baba, ganun din. 1, 2, 3 layers. Ito siya sa baba. Ang aking medyas ay 2 layers. Gustuhin ko siyang maging, kasi may pumapasok pa konti So gusto ko siya gawing 3. Kaso hindi na kasya ang sapatos. Masakit na siya sa kuko. So hanggang 2 layers lang ang... Yes. And yet, malamig pa rin siya. Pumapasok pa rin yung lamig. So this is not good weather. I'm excited to go home. Truly excited to go home. And going back to my Christmas wish, yun yung sa inyo, good health. And of course, to your loved ones, to your family members, syempre good health. But I also wish them a joyful Christmas with you online or with you going back home and spending Christmas with them, that Noche Buena with them. 500 pesos. At Noche Buena with them. And their happiness that you are present in their lives. So yan yung wish ko sa kanila, a joyful Christmas with you. And of course, the new year, you know, when we ring in the new year, we are always filled with hope that the new year will bring better things than the previous year. That is why, 'di ba, meron tayo laging New Year's wish and New Year's resolutions, thinking na merong magbabago sa taon na yon. But we
should always pray to God that it will happen for our country. A better 2026 for the Philippines. Kanina, our prayers are for President Rodrigo Duterte. I think we should also pause and pray for our country that it will become peaceful and prosperous soon. And we pray for our fellow Filipinos, for the dead, the dying, and the sick. May they be granted blessings just like how God gives us blessings every day. Amen. Amen. And finally, from President Duterte, meron siyang message kanina. Ang sabi lang niya, para sa inyong lahat. Nandito kami, meaning siya, ako, at yung iba pang mga kapamilya namin. Nandito kami so as long as gusto pa kami ng tao. Hindi kami, Yes. sabi niya, hindi kami mamimilit kung ano yung gusto ng taong Taong bayan. bayan. For life na. So, We yan pray, yung- ma'am, na ma-president tayo. Manifesting. And of course, from myself, I thank you for your continued support. Alam nyo, I am truly blessed as a politician kasi kahit anong paninira ng mga kalaban sa akin, nandyan pa rin yung taong bayan. Yes. The trust is still there. The supporters from 2015, from 2016, from 2019, from 2022, nandyan pa rin kayo. At hindi kayo, and then you know how to discern ano yung paninira at ano yung katotohanan. And for that, I am truly blessed. And as I said, I thank you on behalf as well of all my colleagues in the Office of the Vice President. Dahil isa lang naman ako ako lang yung muka ng Office of the Vice President. Pero yung trabaho sa opisina ay ginagawa ng maraming tao. And on behalf of my colleagues in the OVP, we thank you for your continued support and trust in our office. Thank you so much once again for this time with you, and I wish everyone a very Merry Christmas and a Happy New Year. Duterte! 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 Yes, I think maganda na itong pwesto natin. So, diretso tayo sa group photo. Yes. Kasi wag na kayong gumalaw. Nakikita na kayo lahat.